Ito ang ating mensahe from the Word of God, COVID-19 and the Gospel of the Kingdom. Siguro ko aware kayo na ang COVID-19, magdadalawang taon na. Hindi pa rin matigil-tigil, lalo pang dumarami ang na-infect, sabi nila. Kasama na doon siyempre yung mga false report. Okay? Dumarami ang mga na-infect. Lalo pa ito, lumalaganap daw ito, o dumating na sa Pilipinas itong Delta variant from India na mas mabilis kumalat at mas delikado raw, sabi nila. Kaya siguro ito, nangangamba ang karamihan at medyo nagtataka nga tayo na kahit na ang ilan sa mga mananampalataya at sa mga lingkod ng Diyos ay medyo nangangamba na rin. Of course, mga kapatid at mga kaibigan, I understand you. I understand you. And that's why maraming mga comfort sa salita ng Panginoon na naipahayag na po natin how to overcome discouragement, how to overcome fear, and many more, many more. Ang kailangan po natin kasi, mga kapatid at mga kaibigan, ay lumakas po tayo diyan sa Panginoon. Spiritually, kailangang malakas po tayo upang sa ganon, anuman ang sitwasyon na ipadadaan sa atin ng Panginoon, ay hindi tayo mamove. We shall not be moved by any situations or circumstances. But rather, lalo tayong lumakas para gamitin tayo ng Panginoon. Alam naman natin na hindi kailanman nakatulog ang Diyos o nagapos ang kanyang mga paa at kamay, kaya nangyari itong COVID-19. Mayroon talagang layunin ang Panginoon, bakit hinayaan po niya ito. At isa ito sa mga aims ng ating mensahe ngayon. So, COVID-19 and the Gospel of the Kingdom. Basahin po natin ang mga talatang ito. Sabi ng Matthew 24:14, "And this Gospel of the Kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come." Alam ko na alam po ninyo na isa ito sa mga kasagutan ng Panginoon sa mga katanungan ng kanyang mga disciples noon. They were in the Mount of Olives and they are looking the overview of Jerusalem at nagtanong ng tatlong katanungan ang mga apostol. At sinagot ito ng Panginoon isa-isa. Ang isa sa mga katanungan nila ay kailan ang katapusan ng sanlibutan. Okay? And so, ito ang sabi ng Panginoon. Of course, kasama na doon ang mga nakalipas na mga verses na kung saan ipinapaalam sa atin magkakaroon ng peste at baka ito na nga na COVID-19, magkakaroon ng gutom. So, siyempre mayroong economic effect po ito. Magkakaroon ng banta ng labanan at ng labanan. So, ito ay mga tanda, mga kapatid. And then, idinugtong ito ng Panginoon sa Matthew 24 verse 14. This gospel of the kingdom will be preached in all the world. Grabe, ano? Sa panahon na ganyan ang sitwasyon, this gospel of the kingdom will be preached in all the world. Then, as a witness to all the nations, lahat ng bansa. And then, the end will come, sabi ng Panginoon. So, titingnan natin ito sa aspeto ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon and of course, ng kanyang salita. Another verse is this one, Psalm 68 verse 11. The Lord gave the word. Great was the company of those who proclaim it. Ang Diyos ang nagbigay ng salita at marami ang mga nag-proclaim nito. Kailan kaya ito natupad? O kailan kaya ito matutupad?
Ito na kaya sa ating kapanahunan na marami ang magpo-proclaim, magpapahayag ng salita ng Diyos? Kasi kung titingnan po ninyo mga kapatid, ang context po nito, an important point na dapat na intindihan po natin. Itong dalawang talata, may kaparehas na context. They are prophesying about the coming of the Lord to reign here on earth. Literal po yan at physical. So, kung examine nyo ang context sa Psalm 68 at ito sa Matthew 24, itong dalawang verses na ito ay parehas ang konteksto nila. Naghuhula sila ng pagdating ng Panginoon para maghari sa sanlibutan ito literally and physically, of course. At alam niyo mga kapatid, ang Matthew 24:14 is a prophecy about the Lord's decisive will to spread the gospel of the kingdom. Kaya't makikita ninyo doon, this gospel of the kingdom will be preached. Grabe, no? That is God's decisive will. Meaning, ang Diyos ang nagdesisyon nito at kalooban niya ito at talagang lalaganap ang ebanghelyo ng kanyang kaharian. Okay, tandaan po ninyo yan. And then, ang Psalm 68 naman, verse 14, Psalm 68:14. Ang Psalm 68:14, mga kapatid, or 11, actually that is 11, Psalm 68:11 is a prophecy about a great company who will publish the gospel of the kingdom. Meaning, hula ito na pagbigay ng Panginoon ng salita, marami ang magpapahayag nitong gospel of the kingdom. And tinitingnan natin na baka ito na ang ating panahon ngayon. Kailangan dito tayo nakafocus and then ang buong efforts natin, ang buong sabi natin, investment natin, kasama ng buhay, panahon, at maging material ng mga bagay, ay dito nakafocus. So, kailangan maintindihan po natin ito. Unahin po natin, ano ang ibig sabihin ng gospel of the kingdom? What is the gospel of the kingdom? Ito po ay ang mabuting balita patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon para nga maghari literally on earth for 1,000 years. Mayroon na tayong preaching dyan. Kung nanood po kayo sa series natin sa Book of Revelation, medyo extensive ang pag-discuss po natin ito. Mabuting balita ito. Na itong sanlibutan na pasama ng pasama ang pamamahala ng sanlibutan ay lalong talagang lumalala. Tinatakot ang mga tao at gustong maging sunod-sunuran na lang ang tao at talagang pagbabanta ng isang leader, ang Antikristo, na mamumuno sa sanlibutan ito. So, sa ganyang sitwasyon, mayroong mabuting balita na dapat naiintindihan ng mga tunay na mananampalataya na darating ang Panginoong Jesucristo at talagang sisirain niya, bubuwagin niya itong lahat ng mga governments na ito at itatayo niya ang kanyang pamamahala. He will establish His own government. So, nasiris na rin po natin yan. At dapat na alam po natin yon. So, good news niya ito, mga kapatid. The good news of the gospel of the kingdom. Ngayon, paano ito nagkakaiba sa tinatawag gospel of God to salvation? Sa Romans chapter 1, verse 16. Siguro ko alam naman ninyo yan. Romans 1:16. Nasabi ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Ano ang pagkakaiba nito? Mga kapatid, una, ang gospel of God to salvation ay para sa individual person na sila ay dapat makarinig ng ebanghelyo na mayroong Diyos na nagkatawang tao, na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo at ito'y tapos na. Siya ay nabuhay na maguli, na kaya ang sino mang sasampalataya direkta sa Panginoong Jesucristo ay magkakaroon
ng tiyak at siguradong kaligtasan. So ito ang tinatawag na Gospel of God to salvation. Individual yan. Hindi yung pambansa, but individual. Ang bawat tao na makaririnig ng ebanghelyo nito, dapat magdesisyon siya na magsisi ng kanyang kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo at wala nang iba. So pag nangyari ito, mga kapatid, na ang isang tao ay mananampalataya sa Panginoon, ang taong ito ay naligtas. At hindi lang siya nakatitiyak na makakapasok sa langit, nakatitiyak rin siya na makakasama siya dito sa tinatawag Kingdom of God, ang pagbalik nga ng Panginoon para maghari sa sanlibutan ito. That is, of course, if they continue serving the Lord. Now, ang Gospel of the Kingdom man, mga kapatid, ay para ito sa lahat ng bansa. The Gospel of the Kingdom is for every nation na dapat po sila mag-submit dito sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Meaning, hindi naman ito parang every person ay talagang mga true believers, parang magkakaroon ng national conversion ang mga bansa. I believe it's not. But rather, there must be that aligning, meaning makakalinya sila. Kasi alam po ninyo, sa salita ng Panginoon, ipinapaalam sa atin na pagdating ng Panginoon, hahatiin niya ang lahat ng mga bansa sa dalawang bahagi lang. Yung isa, sa Matthew 25 yan, mababasa ninyo. Yung isa, yung mga naging kakampi ng mga tunay na mga Israelites. Okay? At yung isa naman, yung nagkontra, nagpersecute sa bansang o sa mga tunay na mga Israelita. At tinatawag sila mga kambing, ang isa naman tinatawag na mga kordero. At hatulan ng Panginoon ang mga bansang ito ayon sa kanilang treatment sa mga Hebrew Israelites. Okay? Very important po ito, mga kapatid. That's why I really plead with you na basahin nyo at pakinggan ninyo yung series na natin patungkol sa The True Hebrew Israelites. Siguro ko makikita ninyo yan sa either sa Facebook o kaya baka na-upload na rin natin doon sa YouTube. Ha? Pag-aralan po ninyo ito. Kasi itong mga nagpapanggap, itong mga tao dyan na nasa Israel ngayon, nasa bansang Israel ngayon, karamihan dyan, hindi tunay na mga lahi ni Jacob. Yan pag totoo. Ito ang tinatawag sa Bible, they say that they are Jews, but are not, for they are synagogues of Satan. Grabe yun, ha? Dalawang preaching natin dyan ang medyo nabura ata. Ewan ko bakit ano nangyari. Pero nag-preach tayo dyan about sa true Israelites and the fake Israelites. So, very important kasi ito, mga kapatid. Sabi ko sa inyo noon sa political alignment. Kung nadayaan ang isang bansa at nag-align siya dito sa peke na mga Hudyo, then ang akala niya, ito ang mga tunay na mga Hudyo. Pag nadayaan ang bansang ito, then pagdating ng tinatawag labanan, alam ba ninyo mayroong Battle of Armageddon, then kakampi siya doon sa army ng Antikristo. Di ba? Ang bansang yan. And then, ang mangyayari, lilipulin ng Panginoon ito, hahatulan ng bansang ito. So very, very important, mga kapatid. That's why, sa ating kapanahunan ngayon, dapat nagre-research po tayo. Tingnan nga natin, ito ba ang mga tunay na Hebrew Israelites? Saan sila galing? Nang sila ay bumalik dyan, sila ba ay nangagsisi ng kanilang kasalanan? Dahil yun ang requirements or
qualification para sila maibalik doon sa lupang pangako, they must, repent. Basahin na lang ninyo, Deuteronomy chapter 30. Anyway, nilagay natin dyan, tingnan nyo ang Matthew chapter 25, 31 to 46. And for, extended pa na mga pag-aaral nito, then tingnan ninyo sa sinabi ko na kanina sa YouTube. Okay po? So ito dapat na unawaan po natin. Ngayon, balikan natin ang Matthew 24 verse 14. Sabi po dito, "And this gospel of the kingdom will be preached in all the world." Tandaan po niya, all the world. "Then as a witness to all the nations." Maging patotoo sa lahat ng mga bansa. Nangyari na ba ito sa ating kapanahonan ngayon? Na lahat ng mga bansa ay napahayagan nitong gospel of the kingdom? I doubt. Ha? Meron tayong tinatawag 2040 window. Di ba? I doubt na napahayagan sila sa ating kapanahonan ngayon. Di ba? And let us not forget, mga kapatid, isa ito sa mga tanda na sinasabi ng Panginoon bilang kasagutan sa tanong nila, when will be the end of the world? At sabi ng Panginoon, ang isa sa mga tanda nito, lalaganap ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng kaharian. So very important po ito, mga kapatid. So, God is decisive in spreading the gospel of the kingdom. Daanan po muna natin ito, ang parang, sabihin natin, history ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Makikita natin dito ang pagkadesidido ng Panginoon upang ipalaganap ang gospel of the kingdom. Of course, kasama na dyan ang sinatawag nating gospel unto salvation. So, there was an era or a period of house-to-house evangelism and discipleship. Alam natin yan sa Acts chapter 2, 41 and 46, nangyari yan. At ipinagpatuloy yan ng maraming mga churches. At dumaan din tayo dyan sa mga bagay na yan. Nagha-house-to-house tayo noon sa pag-evangelize at sa pag-disciple. And of course, medyo sa ating kapanahon ngayon, medyo nalimitahan yan. Nalimitahan dahil nga dito sa COVID-19. And then, meron namang the era of public evangelism. Oo. Si Apostol Pablo, sabi niya, I have preached to you publicly and in house to house. Meaning, mass evangelism yon. Ginagather ang mga tao sa isang stadium o kaya kahit na sa isang field at pinapahayag ang Ebanghelyo. Dumaan din tayo sa ganitong method of preaching the gospel. Halos nalibot natin ang lahat ng mga barangays dito sa city of Sorsogon noon, proclaiming the gospel of Christ. Gumagamit tayo noon ng movie films. Okay? Pinupuntahan natin yon, ginagather ang mga tao na nanonood sila ng movie, Christian movie, and then we preach the gospel. So public evangelism. Ngayon, hindi natin magagawa yan. Di ba? Dahil nga, dito sa COVID-19, restricted tayo. And then there was also the era of cross-cultural mission and evangelism. Ito naman ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 15, verse 20. Sabi niya, nag-preach ako doon sa mga lugar na hindi pa kilala maging ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. So there was also that period of cross-cultural mission. Anong ibig sabihin nito? Ang mga mananampalataya sa ibang bansa, pumupunta sa ibang bansa, iniiwan nila ang kanilang bansa at pumupunta sila doon, ini-embrace nila ang culture ng mga tao doon, and then of course, they preach the gospel to them. Dumaan din tayo diyan. What I mean, nag-support tayo sa mission, pero hindi tayo dumaan na literally lalabas tayo ng bansa at pupunta tayo. Pero maraming mga missionaries. And we salute them. Okay? Sa ating kapanahunan ngayon, medyo nalimitahan na rin ito. If we admit it, nalimitahan na rin po ito. Alam niyo bakit? Mahirap mag-cross culture o mag-cross country. Dahil nga dito sa COVID-19. So, ito, nalimitahan. May mga missionaries na umuwi. Nga, yung
member natin na nag-mission sa Indonesia. Si Brother John ay umuwi before the pandemic. Dahil yun nga, nalimitahan nga itong cross-cultural, cross-country mission and evangelism. And then, pumasok tayo ngayon sa era of technology. Now, gusto ko na sundan po ninyo ang logical and historical context po nito. And now, with the era of technology, itong house-to-house evangelism, itong mass evangelism, itong cross-cultural, cross-country mission evangelism, pwede natin ma-apply. Ito mga kapatid, ang sinasabi ko sa inyo, a great, great opportunity. Now, simple na halimbawa po nito. Kayo na nasa bahay ninyo ngayon, dati hindi kayo basta-basta nanonood ng mga preaching, mga spiritual na mga bagay. Pero dahil sa COVID-19, sumubo kayo. Tingnan ko nga dito sa YouTube ang mga nagpipreach dito tungkol sa salita ng Diyos. Okay? So, nasumpungan mo halimbawa ang Radmer LNT. Wow, nakita mo aba? Nagpipreach dito. Sino daw ito? And then, nanood ka, nakapasok ang salita ng Diyos sa bahay mo. Di ba? And then, of course, sa mga mananampalataya, ipunin ninyo yung mga anak at panoorin ninyo ang mga videos na ipahayag na po natin. Maaari naman siguro na hindi kayo maka-attend na halimbawa sa ganitong eksakto na panahon. Sunday morning, 10 o'clock. Maraming hindi kayo makaka-attend. Pero dahil nandiyan na yan, naipasa na sa inyo, then matitipon mo pa rin ang inyong mga anak at kayo ay makakarinig pa rin ng gospel. Di ba? Unang salita ng Panginoon. At siyempre, meron din tayong Martes, Miyerkules, Webes at saka Biyernes na pagtuturo ng salita ng Diyos. Meaning, makikita nyo the massive opportunity, mga kapatid. And that is because of this era of technology. So we can apply all these methodologies, house to house, public evangelism, cross-country, cross-cultural mission. Talagang nakikita natin na ito nga siguro ang fulfillment ng sinasabi ng Panginoon, this gospel of the kingdom will be preached into all the world as a witness to all the nations. And then, yung sinasabi rin sa Psalm 68:11 na sabi sa atin, God gave the word, great is the company who published it. Okay? So ngayon, ito ang truth na siguro ko dapat na kikita natin. Si Satanas ang nag-launch nitong COVID-19. Okay? Siguro ko ang isip ni Satanas, sige, patitigilin ko itong mga pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Patitigilin ko. Kaya't nagkakaroon ng quarantine. Kina-quarantine yung mga tao, hindi makalabas. Okay? Patitigilin ko itong pagsasamba. Hindi maka face-to-face. Ayos. Hindi na maka face-to-face. At talagang patitigilin ko itong mga Christian activities nila. Yun ang plano ni Satanas. Pero alam ninyo, God used it for the spreading of His Word. So, COVID-19, sabi ko sa inyo, did not impair the spreading forth of the Word of God. Lalo pang na-enhance, pati na itong pagsasamba sa Panginoon. Kung nakikita lang po natin ang mga bagay na ito. Satan planned it for our, bad or for our destruction. God planned it for our salvation. Okay? Sana naintindihan po natin ito. So what does it prove? Mga kapatid, what does it prove? Anong pinapatunayan dito? Number 1, the Word of God is not chained. Hindi nagapos, hindi nakadinahan ang salita ng Diyos. At ito ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 9. Sige, sabayan po ninyo ako. Ano po ang sabi dito? Sabi dito, for which
I suffer trouble as an evildoer, even to the point of change. Si Pablo ito mga kapatid, sa pamagitan o sa pagpapahayag niya ng salita ng Diyos, inaakusahan siya na para siyang evildoer hanggang sa punto na siya ay ikinukulong, pinapalo. Pero tingnan niyo ang sabi niya, ang contrast niya dito, but the word of God is not chained. Okay, grabe ha. Okay, kinulong nila ako. Quarantine nila ako. Nilockdown nila ako. Pero ang salita ng Diyos, hindi nila kayang i-lockdown. And you know, that is what we should realize, beloved brethren. Sana naintindihan natin ito. This is a great opportunity. Kung alam lang po natin, may gadget ka naman dyan, may cellphone ka dyan, ay nako, magagamit mo yan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Okay? Now next, what does it prove? God's decisive will to spread His word will surely succeed. Sigurado po yan, mangyayari ang desisyon at kalooban ng Panginoon na ipahayag ang kanyang salita sa buong sanlibutan sa lahat ng mga bansa. Sino ang makakapigil niyan? Hindi kayang pigilin ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Ito ang sinasabi sa Matthew 24 verse 14. At nabasa na natin yan. The gospel of the kingdom will be preached in all the world. So, ito na. Ito na marahil. Dapat excited tayo. Hindi na parang, bakit ganito ang nangyayari? Ang iba na natatakot na at kung ano-ano ng mga ginagawang kaparaanan. Ay, nako, makinig po kayo ng maigi. Mamatay tayo sa COVID-19 o sa anong kaparaanan, provided it is or we are in the center of God's will. Death is an appointment eh. Di ba? Kahit walang COVID-19, maaari kang mamatay. Di ba? Pero may mga tao ngayon na takot. Takot mamatay. Sa halip na ang intindihin ay itong pag-iibanghelyo, kung ano-ano mga bagay. That's why I'm telling you, I'm not discussing about vaccines. Although I have, sabihin natin, modesty aside, I have a lot of information about it. Okay? Why I am not discussing? Kasi mabakunahan ka, hindi ka mabakunahan, mamamatay ka pa rin. Haharap ka pa rin sa Diyos. Kaya ang iniisip ko ngayon is kung paano ko maihanda ang mga nanunood at nakikinig sa akin, maihanda sa pagharap sa Panginoon. Di ba? That's my concern right now. So, sana mabago ang ating pag-iisip tungkol sa bagay nito. This is a great opportunity, never a hindrance to the preaching of the gospel. Pangatlo, tingnan niyo po ito, pangatlo. The problem of shortage of laborers is solved. Wow, grabe ito mga kapatid. Alam ba ninyo palaging kulang dito sa tinatawag nating pagpapalaganap ng Ebanghelyo? Sabi ng Panginoon, the laborers are few. The harvest is plenteous, but the laborers are few. Alam natin yon, di ba? Sa Matthew chapter 9. Ngayon, sa ganitong panahon, sa pamamagitan ng technology, mga kapatid, mga kaibigan, makinig po kayo ng maigi. Ang problema sa kawalan o kakulangan ng mga tagapagdala ng salita ng Diyos, na-solve yan. Grabe, exponential increase ng Panginoon. Bakit? Ganito po yon. Hindi mo na kailangang mag-preach, halimbawa, dahil kung hindi ka naman preacher, hindi ka naman marunong mag-preach, hindi ka naman marunong hindi yun ang gift mo. Okay? Pero maraming mga preaching ngayon na pwede mo mapakinggan, pag nilay-nilayan, pag-aralan ng gusto, alamin kung talagang biblical ito, at pag ikaw ay talagang nakumbinsi na tama nga ito, then i-share mo with prayer and with care. Di ba? So laborer ka rin in a sense. Ito po ang dapat na nakita ng mga mananampalataya. Hindi na kung ano mga bagay na, wala na ng face-to-face. Alam ko naman, karamihan sa mga nagtanong niya na wala ng face-to-face,
noong may face-to-face, bihira nga magsimba. Kung magsimba, late pa. Di ba? At kung magsimba, hawak pa ang cellphone. Hindi pa makinig ng masinsinan sa preacher. At kung minsan, hindi nga niya naalaala sa susunod na linggo kung anong ipinahayag noong nakaraang linggo. Grabe! Very passive about the Word of God. Pero ngayon, kung tunay ka na mananampalataya, dapat nagugutom ka, dapat nauuhaw ka sa salita ng Panginoon, at talagang maraming pagkain nandyan sa internet. Di ba? Spiritual food, marami. Ay, sigurado ako, hindi lang ako mag-recommend, pero marami po dyan. Ako nga, nanood ako one time nanood ako sa preaching. Isa sa mga preacher na nag-branch out sa amin sa school. And then nanood ako. Wow! Topic na 2 Corinthians chapter 12. I like that preaching. Why? It is Christ-centered. Hindi yung baptist na kung anong mga bagay na, well, we can share that, but not maybe in this kind of situation. Ang point ko is, ito na ngayon ang oportunidad, mga kapatid. Ito na ang oportunidad. All true believers of Christ who love the Lord in His Word can share. I repeat, can share good and biblical preaching with prayer and with care. At personally, nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga gumagawa nito. Why? Nakikita ko po, araw-araw, walang paltos yan, araw-araw, mayroong nagre-request sa akin na i-friend sila. Hindi ko naman kilala. Pero nang tingnan ko kung sino ang mga friends nila, aba, isa sa inyo nandoon, friend. Kaya pala, siguro ko pinag-share nito. At ito ay natutuwa po tayo. Kahit yung mga taga-Bukidnon, may mga nagsishare o mga nag-request sa atin. Kasi ang preaching natin, may isang pastor from Bukidnon, nagpaalam sa akin, dina-download niya yung preaching from YouTube at ipinapahayag niya doon sa kanyang TV station. At so nakalaganap ang salita ng Diyos. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon. So, the shortage of laborers is solved. Okay? Ngayon, God's challenge for us. Dito tayo magtatapos. Ano ang challenge ng Panginoon sa atin? Number 1, be among the great company who will proclaim it. Ito ngayon ang Psalm 68:11. Sabi ng Panginoon, the Lord gave the word. Ito na siguro ang sitwasyon natin. Remember, sabi ko sa inyo kanina, ang context ng dalawang verses na ito ay patungkol sa pagdating ng Panginoon para maghari sa sanlibutan ito. It's not about the rapture, but it's about the coming of the Lord to reign. So ang context na ito, ang Diyos ang nagbigay daw ng salita. Meaning, He was the one, or He is the one, who opened this kind of opportunity. Na para bang sinasabi niya doon sa Philadelphia, sabi niya, because you have little strength, I'll give you an open door. That's the open door opportunity. Ito na nga na technology. At marami ang mga nag-proclaim ng salita ng Diyos. Ito na ang fulfillment, mga kapatid. Ang tanong ngayon, will you join this great company? Will you be among the great company who will proclaim it? Paano nyo ginagamit ang inyong mga cellphone? Ang inyong mga laptops, paano nyo ginagamit yan? Baka sa mga bagay lang na ang iba nga, baka ginagamit pa niyo sa mga kalukuhan, ha? Ang iba ginagamit pang, pandaya, pang-scam. Nako, of course, sana walang mananampalataya na ganyan. Ang iba ginagamit sa panunood ng mga bagay na hindi naman karapat-dapat. Di ba? Mga bastos na mga bagay. So, anong ibig mong sabihin? Ang gadget per se, hindi po yan masama. Hindi po masama. Katulad yan, halimbawa ng lagari, hindi masamang lagari. Kung gagamitin mo ng tama, marami kang magagawang tama. Pero kung gamitin mo ng mali, lagariin mo yung kamay mo, ay, na yan ang problema.
Di ba? So, be among the great company who will proclaim it. Dapat ito ang ating binibigyan ng pansin. Pangalawa, last na ito, pangalawa, invest on things that matter most in eternity. Dito ka maglagak ng material na mga bagay na may koneksyon sa eternidad. Okay? Dito ka maglagak. Sa panong paraan? Halimbawa, sa church, mga churches ninyo, alam naman ninyo ang mga pastor ninyo, halimbawa, very desirous to, to have an online preaching. Pero wala ng gadget. O kaya hindi upgraded yung gadget. Ha? May pera naman kayo. Bumili kayo. Pastor, bili tayo ng magandang camera. Ito, mayroon akong pera para magamit mo sa online. Pastor, bili tayo ng magandang microphone para clear. Pastor, bili tayo nitong application at pag-aralan namin para magawa mo na mai-present ang salita ng Diyos in a much clearer way. Ganun yan. Di ba? Invest on things that matter most in eternity. Yun po ang dapat. Ang nangyayari, parang ang iba gusto pang ibaon nila ang kanilang mga paa sa sanlibutan ito. Darating ng Panginoon, nakabaon ng paa mo sa sanlibutan ito. Ha? Sabi ng Matthew 6:20, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. You know, where your treasure is, there will your heart be also. If your treasure is in heaven, then maglalaga ka ng lakas mo, maglalaga ka ng material mo, lahat ng panahon mo, dyan sa mga bagay that matter most in eternity. Mga kapatid at mga kaibigan, I'm telling you, this is a great opportunity that God is giving us. Kung may mga hindi pa nagtunay kay Jesus, sa mga nanonood sa akin ngayon, oportunidad po ito. Na talagang hanapin mo, mag-aral ka talaga. Mayroon tayong mga preaching dyan kung paano ka makatitiyak sa makapasok sa langit. Pag-aralan mabuti yun. Magdirekta ka manampalataya sa Panginoon. At kung ikaw ay nakatitiyak na, siyempre normal lang na gusto mong ibahagi yan sa mga mahal mo sa buhay. Di ba? Sino sa inyo ang walang kaibigan? Kahit dalawa. Okay? Sino sa inyo? Grabe naman. Kahit dalawa, wala kang kaibigan, napakasama mong tao. Di ba? So marami kang kaibigan sigurado. At yung kaibigan mo, may kaibigan din yon. At yung kaibigan ng kaibigan mo, may kaibigan din yon. Ngayon kung i-share mo sa kanila ang salita ng Diyos, at sabihin mo, i-share din na sa mga friends nila, hindi ba kakalat agad ang salita ng Diyos? This is a challenge for us, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Opportunity comes but once. At sana, habang nandyan ang oportunidad, kunin po natin yan. Tulungan tayo ng Panginoon. Maging blessing sana tayo. Let us pray. Father in heaven, thank you for your word. May you bless this in the hearts of those who are very desirous also to share your word to others. Empower them by your Spirit, Lord. Help us to see the magnanimous opportunity that you are giving us in this period of pandemic. And may you awaken all Christians to get involved in this great and glorious task, spreading forth your word. Thank you po. In Jesus' name, amen.